Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Welcome din po sa ating video. At please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros, and ang ating second channel, Coach Jared Highlights. Doon po natin ina-upload yung ating ibang content at yung ating radio show sa Radyo Pilipinas, ang The Big V, ay doon din natin ina-upload yung replay. At mapapanood nyo rin po ang The Big V sa Radyo Pilipinas 738 sa AM band, at meron din po silang Facebook at YouTube pages, channels. Pakisubaybayan po kami doon every 5 p.m. ng Sabado. Saturdays 5 p.m. sa Radyo Pilipinas 738. Ayan. Okay. Ang sarap sabihin nun, guys. Ang sarap sabihin nun, guys. Parang, lalakas maka-level up. Anyway, mga kababayan, pag-usapan po natin itong topic na ito. At mga kababayan, mukhang sino ba to? Si Villanueva spoke too soon. Mukhang mapapahiya si Villanueva dito sa mga kasi todo tanggol siya eh. Todo tanggol talaga siya sa Senado. Well, in effect, actually, ang pinagtatanggol talaga niya si Chis Escudero. Yun naman talaga yun. Siyempre kasi amuyong eh. Ganun talaga. Pag alalay, pag hila-hila mo sa leeg, ayun, ganun. Ganun ngayon si Joel Villanueva kay Chis Escudero. Mga kababayan, kasi kanina, nagsalita nga ang Pangulo, no? Meron siyang mga in-expose. Naglabas siya ng pangalan ng 15 mga kontraktor ng flood control programs na nakakuha. Well, hindi naman 100%, pero sila nakakuha ng 20% ng lahat ng flood control program sa buong Pilipinas. Lakas! Ang lakas-lakas naman itong mga flood control, itong mga construction, contractors na ito. Ito yung balita dyan. Ayan. Tanggalin natin yung chat room. Ayan. Sabi ni PBBM, 15 contractors got 20% of 545 billion pesos na flood control contracts. Yan tayo eh. Yan tayo eh, no? Dito talaga nilalabas yung itong korupsyon. Imagine mga kababayan, panahon pa ni Rodrigo Duterte, niyayabang niya yung build. Kaya pala niya niyayabang yung build kasi doon pala kumukupit ng pera. Kaya pala nakatutok siya sa build. Lahat ng pondo ng bayan, doon niya nilalagay. Kasi nga naman mga kababayan, kapag kasi build, nandoon pala ang korupsyon sa construction. Tinatago sa construction ng korupsyon, mga kababayan. So ito nga, si PBBM, ibahin natin. Hindi siya katulad ni Rodrigo Duterte na corrupt. Si PBBM, as in talaga may pagmamahal sa bansa at pinipilit niya na maging maayos ang Pilipinas. So anong ginawa niya? In-expose niya yung mga contractors na involved sa korupsyon sa bansa. Ito yung balita tungkol dyan, mga kababayan. Panoorin natin. Inilabas na ni PBBM ang listahan ng mga contractor na hawak ang pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Grabe ang pinagtataka ng Pangulo na corner ng 15 kumpanya ang bulto ng mga proyekto sa nakalipas na 3 taon na nagkakahalaga ng higit 100 billion pesos. At isa lamang yan sa red flags na nakita ng Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa 545.64 billion peso budget para sa flood control project simula 2022, 20% nauwi raw sa 15 kontraktor. Yan ang report ni PBBM ngayong araw, 2 linggo matapos niyang hiyain ang mga anyay kontratista na nagbubulsa umano ng pondo. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible
for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Specifications for Imposible that yan. matter. Dagdag ng Pangulo, mayroon daw 6,021 projects worth 350 billion pesos ang walang nakatalang detalye kung anong flood control structure ang dabuo. At kahit magkakaiba ang lokasyon, ang iba rito, pare-pareho raw ng kontraktor. Sa 15 contractors na ito, 5 ang may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. Ang top 2 and 3, tied to the Diskaya family of Pasig City. Kinalaban ni Sara Diskaya si Mayor Vico Soto nitong 2025 midterm elections. Dati nang itinanggi nito na siya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na dati ring kontraktor ng COMELEC bago ito tuluyang mag-withdraw. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, affiliate company naman ng St. Timothy. Sa license category ng Philippine Contractors Accreditation Board, isang Quad A firm ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, may minimum net worth of 1 billion 1 pesos ang billion kumpanya. pesos. Ayon kay Grabe. Mayor Vico, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Hinikayat din niya ang mga Pasigenyo na makiisa sa investigasyon ng administrasyon. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang Legacy Construction Corporation ni na Alex and Raymond Abilido na may kaso sa Korte Suprema noong 2009. Grabe, Kaugnay paano noong mga nakukuha pa korupsyon itong sa mga- isang waterworks contract sa Valencia Negros Oriental taong 2000. Lumutang din bilang top 8 contractor ang SunWest na nauugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zal sa Bico. paya, no? Dawit ang Grabe. SunWest sa formerly scandal Ang lala. noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Ang tinutukoy ng Pangulo sa top 10 flood-prone provinces sa Pilipinas, 4 lang ang kasama sa mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects. At ang top 1, Bulacan, with 668 Number projects. 1. Matatanda ang Bulacan na may pinakamalaking parte sa umano'y insertions sa 2025 budget. We have to clean our ranks. Ang banta ng Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado, tototohanin niya ngayon. Mahirap man daw, pero kailangan unahin ang taong bayan. Para sa agenda, Ivy Ayun, mga kababayan. O, di ba kanina nga, inilabas yan ni Presidente. Yung 15 pangalan na yan. O, ngayon, meron tayong update. Merong update. Kasi itong si Senator Villanueva, si Joel Villanueva, Mr. Testaman, na merong conviction sa Sandigan Bayan. Siya mga kababayan, ay may sinabi kanina. Ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, sabi ni Villanueva, no senator is tied to the 15 firms awarded flood control deals. Oy, grabe naman. Nakaka-proud. Slow clap. Nakaka-proud naman na wala rong senador na nalilink dito sa mga 15 na in-expose ni PBBM. Yun ang sinabi ni Villanueva. Kwento niya yan, syempre. Senate Majority Leader Joel Villanueva on Monday said no senator is involved with any of the 15 contractors flagged in the 545 billion flood control program. Yan po ang sinabi ni PBBM kanina. Ano sinabi ni Villanueva? Ito. I can only speak for this house, not the other house. And as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senator involved in any of these 15 construction firms. Sabi niya, wala raw siyang nakikita. Oo. Bakit kaya? Baka kasi nakapiring ang mata ni Joel Villanueva. Baka tinatakpan na ng jablo ang kanyang mga mata. Oo, bakit? Kasi mga kababayan, meron nung isa na konektado sa isang senador.
Hindi lang ho basta-basta senador. Senate President pa. Cheese's top campaign donor kinorner ang 5.16 billion pesos flood control project. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Wait lang. Meron akong idadagdag na materyales ha. Ngayon ko lang naalala eh. Oo, my goodness. Oo, wait lang ha. Wait lang. Ito. Ito. Dadagdag natin ito mamayang konti. Ito kasi ang balita. Ang sabi, yung nangampanya, yung nag-donate sa kanyang pangangampanya para maging senador. Oo. Naging kasama doon sa listahan ng top 15 na nakakakuha ng budget para sa flood control. Ganun. Nagbayad ng utang na loob? Yun ba ang nangyayari dito? Senate President Jesus Escudero? Oo. Bakit? Sino ho ba yun? Basahin natin yung article ni People's Tonight. Ito yun. Wait, lakayan natin. Ayan. Lakayan natin. Base sa ulat ng Rappler nitong Lunes, August 11, nag-donate si Center Waste Construction and Development President Lawrence R. Lubiano ng 30 million para di umano sa campaign funds ni Senate President Francis Cheese Escudero nang siya ay tumakbo sa pagkasenador noong May 2022. Ay grabe. 30 millions. My goodness. Ito ay base sa official Statement of Contributions and Expenditures na isinumite ni Escudero matapos siyang mahalal. At ang 30 million ay bumubuo ng 20% ng 146.5 million cash. 30 million cash, 20% kasi ang total contributions daw sa kanya, donations, ay umabot ng 146 million. Yun lang yung declared. Hindi natin alam kung ano yun talaga yung totoo. Pero meron pa mga hindi dinedeclare dyan, underdeclared yan. Ang nakuha lang daw niya ay 146 million. Out of the 146 million, 30 milyones ang galing dito sa nasa listahan ni PBB. Si Center Waste. Oo, pang ilang number siya, si Center Waste. Wait, balikan natin yung listahan ni Bilyonaryo. Ayan, ito, may listahan siya. Ito siya, Ayan, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-pito, mga kababayan. Ayan, Ayan, Center Waste Construction and Development Incorporated. Villanueva, napanis agad yung kwentong barbero mo. Napanis ka agad yung kwento mo. Nito, napanis agad, Oo. Ayan, sabi sa balita, it's raining flood control project contracts for Senate President Cheese Escudero's biggest campaign backer. Ayon sa ulat ng Rappler, tungkol sa nakuha ng Center Waste na mga kontrata simula 2021 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 5.16 billion pesos. Lala, no? So, ibig sabihin pala, mga kababayan, bago pa naging presidente, itong si PBBM, baka meron na silang sweet deal. Oo, ni Cheese Escudero. Oo. Noong 2021, bago ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, ang naturang construction firm na nakabase sa Sorsogon, kung saan nakatira si Cheese, ay mayroon lamang 5 flood control projects. Subalit noong 2022, biglang lumobo ito sa 44 na kontrata. Ay, grabe. Grabe naman. Times 8? Oo, times 8, times 9, guys.
excuse me, munti ka na mag-times 9 eh. Kasi noong una, 5 lang. Ngayon, 44 na. Nakasaad din sa ulat na 96% ng mga proyekto ng Centerways ay nakabuhos sa Bicol Region. At mula sa 54 na proyekto sa Sorsogon, 36 ay ibinuhos sa unang distrito na kilalang baluarte ng pamilya ni Escudero simula 1987. Ay grabe. Grabe ka naman, Cheese. Oo. Kabilang ang kanyang ama na si dating Department of Agriculture Secretary Salvador Escudero, ina na si Evelina at kanyang kapatid na si Maria Bernadette na nagsalitan sa pwesto sa pagkakongresista sa kanilang lalawigan. Ay grabe, dynasty. Oh. Grabe naman pala si Cheese Escudero. Oo. Pero chinek ko yan mga kababayan, syempre. Kasi di ba nga naglabas nga ng website ang Pangulo, o yung sumbong sa Pangulo. Ito yun. Ito yun, guys. O yan, Yan, flood control list. Flood control list. O yan, si PBBM. Sumbong sa Pangulo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yan ang mensahe ni PBBM kay Cheese Escudero. Yan. So, sinulat ko dito, ito yung mga listahan ng flood control projects. Nilagay ko yung Centerways. Ayan, si Centerways. Oo. Ito raw kasi yung nakalink kay Cheese Escudero. Oo. Nilagay ko yung Centerways. So, lumabas naman. Ayan, naglabasa naman lahat. Ayan siya, Centerways Construction. At meron pa, mga kababayan. Nagpalit pa sila ngayon ng pangalan. Dati, Centerways, ayan. Pero nagpalit na sila ngayon ng pangalan. High Tone. Siguro, para hindi na mapaghalataan sa DPWH. High Tone na sila ngayon, hindi na sila Centerways. Oo. Grabe, tigas ng mukha. Ayan, eto lahat. Ayan, yan lahat. Ayan. Okay, napakarami yun, di ba? So, ginawa ko, mga kababayan, paano kaya natin ma-check? Kung legit, or yung total amount. Kasi parang hirap naman na isa-isahin ko pang computing yan. Ginawa ko, nilagay ko na lang sa isang sheet, sa isang Excel sheet. Ito, Google Sheets to para online, madali na magamit. So, nilagay ko lang dyan, kinopy-paste ko lang. Okay, direct copy-paste lang yan. Tapos, ito total mo siya. Yan. Ano tong MYCA project? What does that mean? Wait, puntahan natin yan. Saan yun? Sa Bulan, Sorsogon. Okay. Puntahan natin yan. MYCA project. Okay. MYCA, memorandum? Something agreement? Oo. Flood control structure in Bulan, Sorsogon. Oo. Ito daw yun. Okay. Paano kayo makikita yung mapa niyan, no? Anyway. Walang amount. So, hayaan na natin yan. Walang amount eh. So, yan, tuloy-tuloy. Ito ngayon yung total. Pag kinompute mo siya, pag in-add mo lahat, mga kababayan, ito ang total amount. 5,444,745,973. Grabe, ang dami, no? Ang laki, guys. 5 billion pesos. Halaga ng flood control program na meron si Cheese Escudero, mga kababayan. Multi-billionaire na si Cheese Escudero. My goodness. Multi-billionaire, guys. Galing. Galing. Nakaka-impress. Sobrang nakaka-impress. Promise. Diyos ko. Nakakatawa. Hindi ko alam kung matatawa ako. Ang nakaka-visit pa, mga kababayan. Doon sa kanyang insertion, nagdagdag pa siya. 9 billion para sa Sorsogon, mga kababayan. Diba? Tigas ng mukha ni Cheese. So, malamang, sinong babagsakan nitong 9 billion na to? This is Centerways. Tigas ng mukha. Ang level, mga kababayan.
Ibang level talaga. Kaya pala 'to si Chis Escudero, mga kababayan, nung sumulat siya ng batas, ng panukalang batas, na ipagbawal ang mga politiko at kamag-anak ng mga politiko up to the 4th degree sa mga government projects, hindi niya sinama ang mga kaibigan. Pamilya lang, oo, pamilya lang ang hindi pwede, oo. Pero mga kaibigan, wala, kasama yan. Pwede yan, oo. Grabe, tigas ng face. Tigas ng face si Chis Escudero, ayan, oo. Oh, public officials and relatives disqualified from government projects. Public officials lang naman tsaka relatives eh. Eh ba, kamag-anak ba niya may-ari ng Centerways? We don't know. But magkaiba silang last name, so baka magkaibigan. Dapat sinama mo rin pati friends eh. And close associates. Di ba? Tayo eh. Pero ang hirap i-monitor nun. Paano mo i-justify na hindi mo kaibigan si Chis Escudero, di ba? Parang ang hirap din i-justify nun eh. Oo. Pero mga kababayan, again, kung contributor ka, ikaw ay nagbayad para sa pangangampanya ni Chis Escudero. Hindi kaya si Chis Escudero ay nagbabayad ng utang. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 30 million pesos para maging senador ka eh. Tapos, syempre, kapag nagkaroon ng flood control program, dahil magkaibigan kayo, meron kang porsyento dyan. Diba, nung una, lima lang ang project nung siya na naging Senate, nang naging senador na siya. Naging 40 ang mga project ng kanyang kaibigan. Tindi, diba? Ang lala mo, Chis. Hindi ka pa nakontento, nag-insert ka pa ng 9 billion para sa sarili mo. Ang tigas ng mukha mo, Chis. Oo, ang tigas ng face mo. Hindi lang yun, nagdagdag ka pa para sa mga kaibigan mo tulad ni Bongo, ayan. DOH, oh, ayan, no? Oh. Kaya kuhang-kuha mo yung inis ni Tito Sen tsaka ni Ping Lacson. Ayan, no? Ano sabi nila? Soto and Lacson seek investigation into scandalous BICAM insertions and pork barrel in 2025 budget. Imbestigahan na kayo. Imbestigahan na kayo. Senator Vicente Tito Soto has called for a probe into what he described as scandalous last-minute insertions in the 2025 national budget, warning that the scale and secrecy of the amendments point to a malalang pork barrel. Huling-huli niyo yung inis ni Tito Soto tsaka ni Ping Lacson, no? Sana matuluyan na talaga kayo. Titigas na mga mukha nyo. Alam nyo mga kababayan, yung mga taong katulad ni Chis Escudero, na mukhang ang prinsipyo ay for sale, dapat hindi na ibinabalik sa Senado. Oo. Marami ho sila, 19 sila. Yung iba doon re-elected, yung iba doon bago, mga neophyte senators. Sana ho next elections we vote better. Tanggalin na ho natin yung 12 doon sa 19 na yun. Tanggalin na ho natin yung 12 doon sa 19 na bumoto para i-archive yung articles of impeachment ni Sara Duterte. Dahil malamang sa malamang sila yung nababahagian ng mga insertion. Malamang sa malamang. Tigas ng mukha ni Chis, no? Ibang level. Akala ko maayos tong lalaki ito, hindi pala. Wala. Budol. Mambubudol. Wala kang pinagkaiba sa principal nyo na si China at si Sara. Pare-pareho kayo mga budol. Kayo mga budol. At sana po mga kababayan, matuto na tayo dito sa experience na to. Wag na ho tayo basta-basta maghalal ng mga katulad ni Chis Escudero, katulad ni Sara Duterte. Matuto na ho tayo. Oo. Maglagay na ho tayo ng mga taong qualified talaga. May qualified at malinis. Yung katulad ni PBBM, yung mag-i-expose ng katiwalian.
Katulad ni Tito Soto, ni Ping Lacson, nag-iimbestiga ng katiwalian. Mas maganda kasi ganun na nilalagay natin kasi yung mga katulad ni Chis Escudero, guys. Legit. No joke. No joke. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating topic at magkita-kita po tayo sa ating susunod na Coach Jared Live. Please don't forget to like, share, and subscribe at abangan nyo po tayo tuwing Sabado ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 para sa The Big Five, sorry, not the Big Five, The Big V, ayan, The Big V sa Radyo Pilipinas. Okay, so kita tayo guys. God bless and see you next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?